bless, Pastor, and have your way. Glory to God God. bless Pastor Arnold. God bless. God bless you, Pastor. Naka-mute po, Pastor. Praise God. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat. Narinig niyo po ang Amen. aking boses. Praise God po. Salamat sa Diyos mula Luzon, Visayas, Mindanao. Kinalat ng ating Panginoon sa iba't ibang dako ng mundo at tayo muli ay tinipon ng Panginoon. Tayo man ay galing sa Luzon, Visayas, Mindanao, napagpad tayo sa iba't ibang bansa. But because of the Spirit of God tonight, tayo po ay tinipon ng ating Panginoon para tayo po ay mag-aral sa salita ng Diyos. Thank you, Brother Ronel, for your kulits. Makulit si Brother Ronel. Salamat sa iyong pagkukulit. I think it's 2 months ago na nangungulit pa po siya. Masyado po tayong busy sa mga nakaraan dahil tayo po ay nag-prepare sa nakaraang General Conference ng UPC KSA. But thanks be to God, aadalahin ko sa Panginoon na nawa hindi ang difference ng orasan ang siyang magpapaantok sa atin, kundi ito yung magiging dahilan para tayo ay mas lalong gising ngayong gabi para pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. It was an honor and privilege sa ating Panginoon na tayo ay galing sa iba't ibang bansa pero pinagkakaisa po niya tayo at ito po tayo magkakakilala sa pamamagitan ng platform na ito. I would like to extend ang aking pong pangungumusta sa lahat ng ating mga kasamahan. Praise God mula sa London. Praise God sa Northern Ireland. Praise the Lord sa Pilipinas, Saudi Arabia, Toronto, Canada, Winnipeg, Alberta, Dubai, Poland, at Greece. Shall we clap our hands and give glory to the Lord? Hallelujah. This is your lecturer tonight, Pastor Arnold. I would like to extend my apostolic greetings in behalf of Acts Life Church and the whole UPC KSA. Let me bring back all the glory, the honor, and praises to our Lord Jesus Christ for the privilege to be with you all, to God's mouthpiece, to share to you our Bible study tonight. Of course, again, thank you, Brother Ronel and your family. Salamat sa Diyos, kaya ka pala pinagpad ng Diyos dyan dahil sa isang napakalaki at napaka-espesyal na misyon na iyong gagawin. At sa buong Saudi Arabia, UPC KSA, kami ay lubhang nagagalak sa mga gandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo at sa iyong pamilya. Every time that you posted in the Facebook, we are so very happy and we rejoice with you for this accomplishment na iyong ginagawa sa ating Panginoong Jesu Cristo. So bear with me tonight that I might speak or use Taglish as our language dahil kailangan ko pa sigurong matutong na pumunta ng UK para makapagsalita ako ng 100% na English. But nevertheless, ang ating pong pag-usapan ngayon ay hindi po siya nakabatay doon sa lingwahe na ating gagamitin, kundi doon sa salita ng ating Panginoon na ating pong pag-usapan ngayong gabi. So let me start our Bible study tonight with a question: when was our Christian race with the Lord started? Kailan nag-umpisa ang ating takbuhin sa ating Panginoong Jesu Cristo? Ito yung isang napakagandang tanong sa bawat tumanggap sa ating Panginoon. Praise God, dahil intindihin po natin bakit tayo tinawag ng Diyos. Intindihin po natin kung ano yung calling na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So the answer is, it was started at the time that we declare war against Satan. That is, when we declare water baptism in Jesus' name. Baptized in His powerful name. Ngayong gabi, pag-uusapan po natin ang takbuhin
ng isang mananampalataya. So let me bring to you our Bible study tonight with the heading, Run Your Race with Faith. Praise God. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Run your race with faith. At ang ating pong key verse, mga kapatid, ay matatagpuan sa 2 Timothy. Praise the Lord. Hallelujah. Maano yung mata ko? Wala yung antipara ko. Praise God. Sabi po doon, therefore, since we are surrounded, 2 Timothy, praise God, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw our everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out of us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Praise God. Diyan po iikot yung ating pong pag-aaralan ngayong gabi, mga kapatid. To answer the question, mga kapatid, tawag nito, how to run our race with faith, dito po natin kukunin yung tatlong sangkap na kasagutan kung papaano po natin mapapanatili ang ating takbuhin na may pananampalataya na ating tinanggap sa ating Panginoong Jesucristo. So I would like to address in our key verse on how we run our race with faith that was set before us. So I would like to bring you number one, lay aside every weight and sin. Sabihin mo nga sa sarili mo, I will lay aside every weight and sin in my life. Wala akong narinig ka. Praise God. To lay aside every weight of sin means to actively remove all burdens, distractions, and harmful actions from your life that hinder spiritual growth and focus on God. Kagaya itong nakikita nyo ngayon dito illustration, mga kapatid, praise the Lord. Hallelujah. Isang tao, pasan-pasan, ang napakalaking pasan sa likod niya, praise God, at ang mahirap, mga kapatid, ay hindi naman patad yung kanyang dadaanan, kundi ito ay matarik, paakyat, mga kapatid, praise God. So kung titingnan mo, kapatid, yung takbuhin niya o yung lakad niya, na may pasan pa siya, i-imagine mong aakyat pa siya ng bundok, mga kapatid, you can sense and you can feel, mga kapatid, yung bigat na kanya pong nararamdaman. The weight refers to anything that slows you down in the spiritual race. Kagaya po ng mga worries natin sa buhay, mga kapatid. Our fears or unnecessary things, while sin refers to willfully disobedience and harmful behaviors that impede our progress. Kaya sa ating pong paglakad sa ating Panginoon, mga kapatid, the Lord never promised us that after we receive Him through water baptism, life will be of a bed of roses. Hindi po yun ang sinabi niya. Pero sabi ng ating pag-aaral ngayon, praise God, tayo po ay magkakaroon o haharap ng mga pagsusubok habang tayo ay tumatahak sa takbuhin na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos na buhay. Shall we clap our hands and let's give glory to God, mga kapatid. So at the time that we receive our Lord Jesus Christ through water baptism, tayo po ay patuloy na tinuruan ng tinuruan. Kaya tama ang sinabi ng ating Panginoon doon sa Matthew 28, mga kapatid, verse 19 and 20, mga kapatid, praise the Lord, that after na ang Ebanghelyo ay tumating sa ating mga buhay, mga kapatid, kailangan tayo pa rin ay paturuan ng salita ng ating Panginoon para tayo ay mas lalong magiging pulido at malalim tayo sa pundasyon ng pananampalataya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, so that when trials come along the way, tayo pa rin
ay magiging pulidong mananampalataya sa harapan ng ating Panginoon. Praise God. Shall we clap our hands, Hallelujah. kapatid? Hallelujah. Yung titinan po natin, mga kapatid, praise God, ang sabi dito, kailangan natin iwaksi ang mga pabigat, yung mga extra baggages po natin. Alam niyo po, ang paglilingkod sa ating Panginoon, it's not about how you started the race, but it's all about how you will finish the race, mga kapatid. At habang tayo tumatahak sa ating matakbuhin, marami po dyan tayong ma-encounter sa ating daraanan, mga kapatid. Ito ay mga pagsubok. Maaaring sabihin mo, ang tagal-tagal ko na kay Lord, tapat naman ako kay Lord. Pero bakit ang dami mga pagsubok? Well, I want to tell you, itong mga tests of trials, itong mga pagsusubok, ito talaga ang magbibigay sa atin ng pagkakinang natin sa pananampalataya na ating tinanggap sa ating Panginoon. It's all trials. Yung mga pagsubok talaga ang magpapakinang sa ating pananampalataya sa ating harapan ng ating Panginoon, Jesus. Both requires, mga kapatid, yung pong laying, yung weight po, ang tawag nito, yung bigat, mga kapatid. Inayaan, mga kapatid, praise God. Ang siya pong nagiging dahilan kung bakit minsan tayo pa rin ay hindi malago, hindi lumalago, hindi progressive. Bakit? Marami pa rin tayong mga extra baggages na iniisip na hindi pa natin na isusuko sa ating Panginoon. If hindi pa natin yan matalikuran, mga kapatid, ito ang magiging dahilan, praise God, na hindi natin may pagpatuloy ang ating takbuhin sa ating Panginoong Jesucristo. Shall we clap our hands and let's worship the Lord? Hallelujah. Praise God. So, itong week na ito, mga kapatid, marami pong klase po ng pabigat yan. No, tingnan mo na lang doon sa ministry natin sa Panginoon. Minsan kahit kung gusto mong magpagamit, mga kapatid, pero minsan yung laman natin ay ito ay nagre-retaliate dahil pagod tayo, mga kapatid. Minsan ang laman ay nagre-retaliate dahil minsan meron tayo hindi nagustuhan, mga kapatid. Praise God. But we need to overcome, mga kapatid, this flesh, mga kapatid, praise God. Para sa ganun, mga kapatid, praise God, ay makapagpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Shall we clap our hands and let's give glory to the Lord? Praise God. Lay aside every weight and sin means, mga kapatid, this passage instructs believers to remove any weight and sin which clings so closely. Kaya nga, di ba, mga kapatid, praise God, nung tayo ay nabautismo ng ating Panginoon, kaya mayroon tayong repentance dahil sinusuko natin sa Panginoon yung lahat ng ating mga karumihan, yung lahat ng ating mga pagkukulang, atin na pong ibinibigay sa ating Panginoon at tayo ay umaasap sa ating Panginoon na tayo ay babaguhin, tayo ay bibigyan ng panibagong ikaw at ang lumang iyo ay ililibing na. Bakit? Dahil sa grasya ng ating dakilang Diyos na buhay. Intentionally, praise God, put aside any sin, weight or burden that distracts you from God and His purpose for your life. These are things, whether actions, yung mga actions po natin, yung mga attitudes po natin, our relationship that slow down or hinder progress in our Christian life. Ito yung mga factors minsan na ito ay pumipigil sa atin para tayo ay magiging malago sa ating Panginoon. Yung ating pag-uugali, yung ating pong paggawa, mga kapatid, yung ating relasyon sa Diyos at sa kapwa natin, minsan hindi ito maayos at ito ang nagiging sagabal sa ating paglago sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang mga bagay na ito, kailangan natin ibigay o isurrender sa ating Panginoong Jesucristo para tayo ay maluwalhati na makatahat sa takbuhin na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. One more time, let's celebrate by praising and giving thanks to the Lord. These are faulty perspective. Yung wrong thinking natin,
yung wrong beliefs natin, excessive screen time, or too much focus on non-sinful but ultimately unhelpful activities. O, di ba, kapares ko o yung mga kabarkada ko na mahilig sa social media. Ang sabi po doon, wrong thinking, wrong beliefs, excessive screen time, or too much focus on non-simple but ultimately unhelpful activities. Kaya iwaksik na natin yung mga extracurricular activities natin na ito ay walang pakinabang sa ating Panginoon, walang pakinabang sa paglago natin. Tayo po ay gumawa ng mga bagay-bagay na ayon lamang sa katuwiran at sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Sa isang atleta, mga kapatid, sa isang atleta, pag nag-enlisted ka doon sa mga athletes group, praise God, meron doon yung trainer. Okay? Ang trainer, magbibigay siya ng mga tinatawag na mga standards, mga susundin nila para sila ay magiging physically fit doon sa field. So, ang mga atleta, mga kapatid, praise God, sila po ay disiplinado. Amen. Kailangan nilang sumunod doon sa kanila pong mentor or trainer. Amen. Praise God. So, kung hindi sila susunod doon sa mga bagay-bagay na nais ipagawa sa kanilang mentor nila, mahihirapan silang masungkit ang kanilang pinakalimit ng goal. Ito ang pagiging mangunguna o magiging champion sila sa karera na kanilang tinatahak. In application to our spiritual life. After we receive our Lord Jesus Christ, hanggat hindi natin na isusuko ang lahat ng bagay sa ating Panginoon, mahihirapan tayong lumago na kahit may potential tayo, kahit may skills tayo, praise God, may spiritual gifts tayo, kung hindi naman po natin isuko pa ang mga bagay-bagay na nagbibigay sa atin ng dahilan ng lumago, ang ating pride, ang ating pong mga tinatangkilik sa ating mga sarili. Pag hindi natin isuko sa ating Panginoon, hindi natin mabibigyan kaluguran ang ating dakilang Diyos na buhay. So as a Christian, as followers of our Lord Jesus Christ, lagi po natin nasahin, praise God, na sa tuwing tayo lumalapit sa ating Panginoon, praise God, kailangan ito ay naisuko natin ang lahat ng bagay. Kailangan ito ay meron tayong magandang relasyon sa ating Panginoon. Meron tayong magandang pag-uugali sa harapan ng ating Panginoon. And mind you, brothers, kapatid, once that we are clean in the sight of God, hallelujah, hindi mahirap sa ating Panginoon para kanyang ibuhos ang kanyang masaganang pagpapala sa ating mga buhay. But when we seek God first in our lives, kapatid, seeking God first in our lives, kapatid, is laying aside all our extra packages. Amen. Yung ating may suko sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise God. Everybody say, praise the Lord. Lord. Praise God. So, ang atleta, nag-iensayo yan. Amen. Disiplinado yan. Kailangan niyang sumunod. Praise God. Ang atleta, mapagtimpi yan. Lahat ng mga pinagbabawal ng kanyang trainer ay kailangan niyang gampanin o kanyang sundin upang siya ay magiging physically fit. Ganon din sa Kristiyano. Pag sinabi mong huwag kang mga lunya, huwag mong gawin yan. Sundin mo ang trainer mo. Hello? Pag sinabi niyang dumalo tayo sa gawain ng ating Panginoon, we need to go the fellowship. Sumunod tayo. Pag sinabing prayer and fasting po natin, sumunod tayo. Pag sinabing Bible study natin, sumunod tayo. Pag sinabing magbigay tayo ng ikapo, sumunod tayo. Dahil ang isang followers of Christ, disiplinado siya at siya'y marunong sumunod sa utos ng kanyang mentor. Lay aside every weight and sin. Kaya kasalanan din ang nagiging dahilan kung bakit di tayo nakakalapit sa presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. As Christians, mga kapatid, as we continue
walking in our spiritual journey, let us lay aside our extra baggages. Wala po may tutulog dyan. This involves discarding anything that hinders spiritual growth and requires a commitment to spiritual discipline. Kaya sa iglesia, mga kapatid ko, kapag tayo dinidisiplina ng ating mga pastor, dahil alam nilang tayo hindi nakakasunod o meron tayong ginagawang kamalian, mga kapatid, magpakorek tayo. Iyan ang followers ng ating Panginoon. Isuko mo ang pride mo. That is, lay aside every way. Ano yung way? Mga pride. Mga hindi pagpapasakop natin, isuko natin sa ating Panginoon. Because when we obey God, when we surrender everything to God, then nag-o-obey tayo o nagsasakit tayo doon sa pagdidisiplina ng ating Panginoon. Let us be transformed by His Word. Allows God's Word to transform our thoughts and take every thought captive to the authority of Christ. Kaya mahalaga lagi tayong nag-aaral ng Word of God. Wala pa pong nag-graduate sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Habang tayo'y buhay, habang hindi pa dumating ang rapture, praise God, mayroon pa rin pangangaral ang salita ng ating Panginoon. The Word of God help us to transform, mga kapatid. Nung dati tayo ay puro mga ero-ero, mga kapatid. Pero nung isinuko natin sa ating Panginoon at tayo tumanggap sa kanyang salita, mga kapatid, tayo nagdi sa kanyang pangalan, mga kapatid, praise God, tayo nga ay unti-unting nag-transform. Bakit? Dahil sa salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. To overcome the works of the flesh, kailangan po natin ma-overcome yung works of the flesh. Sin. Praise God. Ano ito, mga kapatid? Let us rely on His power sa ating Panginoon. Surrender our efforts to God's power and seek renewal through His Word and grace daily. Categorically speaking, sins are actions that entangle and trap believers like the lust of the flesh, lying lips, stealing, disobedience, pride of life, unsubmissive spirit, rebellion, creating division, disrespectful, cheating, name it. The works of the flesh is manifest in the book of Galatians chapter 5, verse 19 to 21 and Revelation 21:8, mapatid. Hayat po ang gawa ng laman. At ito yung mga bagay-bagay na sinasabi dito, mapatid, laying aside every weight and sin. Ano itong mga uri na makasalanan? Yan. The works of the flesh. No. These are the work of the flesh na kailangan po nating isuko, ipasunog sa ating Panginoon. Dahil ito ang naghihinder sa atin para makapagpatuloy tayo doon sa tagpuin natin na ibinigay ng Diyos. Ayan, works of the flesh, uncleanness, idolatry, hatred, jealousy, selfish ambition, heresies, mga marites, murderers, ano pa? Drunkenness, envy, puot. Baka hanggang ngayon, ministro ka na, elder ka na, may puot ka pa rin sa asawa mo, may puot ka pa rin sa tatay mo, sa nanay mo, sa kapatid mo. Hindi na yan karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon at bilang mga lingkod ng Diyos. Wala na yan sa atin. Amen. Hindi yan karapat-dapat. Hindi natin pwedeng lokohin ang ating Panginoon. Maaari maloko natin ang ating mga kapatiran na tayo ay malakas na lingkod sa ating Panginoon. Pero kung tayo gumagawa ng mga bagay na ito, praise God, hindi natin matatapos ang ating takbuhin. Idolatry, sorcery, ano pa, contentions. Ito, dami. Yan yung works of the flesh. Pag lumipat ka doon sa Revelation 21:8, mga kapatid, ito ang matindi. Hindi ka pumatay. Hindi ka nag-commit ng adultery. Hindi ka nang kulang. Pero ikaw ay nagsinungaling. Ang sabi dito, but the cowardly, the unbelieving, the abominable, murderers, the immoral, sorcerers, idols, and all liars.
Maraming nagsasabing elder na ako, ministro na ako, pero marami pa rin mga sinungaling. Sa anong paraan tayo nagsisinungaling? Sa ating ikapo. Sometimes we did not declare the right tithes natin. Sabi dito, all liars. Kaya ito mga ito ang nagpapabigat sa atin. Kailangan natin isuko ang mga bagay na ito. Amen? You see the difference? The flesh versus the spirit. The battle of flesh and spirit is ongoing, spiritual conflict. Laging nagkukonflict yan. Pero kapag tayo puspos ng banal na espiritu, wala pong puang ang laman para siya ay mag-retaliate, mga kapatid. So that every time that we gather together, we need to decide to be filled with the Holy Spirit para wala pong tsansya ang laman natin na tayo magkasala sa harapan ng ating Panginoon. Praise God. So the battle of flesh and spirit is ongoing spiritual conflict with believers. Praise God. Hallelujah. Yung sinful nature natin, mga batid, it opposes the new. Sahel. Sa Arabic, sahel. Aywa. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya itong flesh and spirit, magkaaway lagi yan. Pero dahil ikaw ay binago ng Diyos, huwag mo lang sabihin, o tukso, layuan mo ako. Diba? Tapos sabi mong tao lang ako. No. Hindi ka tinawag ng ating Panginoon para manatili ka kung saan ka pinulot ng ating Panginoon. Kaya mahalaga sa bawat Kristiyano, sa bawat tinawag ng ating Panginoon, na sa tuwina tayo lagi ay magpakapuspos sa banal na Espiritu so as we could able to overcome evil sa ating mga buhay. Glory. Shall we clap our hands and let's worship the Lord? So there is a constant warfare between flesh versus spirit. This internal conflict is described as a constant titanic battle or war for control over a person's mind, soul, and choice. Sipin mo, considered siya titanic battle. Titanic siya. Titanic, di ba? Ang laking bangka yun, vapor. Titanic, big, huge. It's a huge battle between the flesh and spirit. Kaya tingnan mo nung kinukso, nagdiablo ang ating Panginoon. Praise God. Pero dahil puspos ng banal Espiritu ng ating Panginoon, nanaig ang Espiritu, mga kapatid, nataob ang flesh, kaya lumayas ang demonyo. Sa tuwing na tayo tinitis, mga kapatid, every time that we are tempted, mga kapatid, we need to rebuke it, we need to cast it, cast out it, mga kapatid, praise the Lord, para tayo, mga kapatid, ay iiwasan ng diablo. Shall we clap our hands? Praise God. The flesh represents a person's own nature, filled with desires, deceit, lust, and passions that seek to oppress and slave. Yan ang gawa ng ating laman, mga kapatid. Gusto ng laman yung laging nabubusog tayo. Gusto ng laman yung talagang tayo ay nabibiging, mga kapatid. Yan ang gusto ng laman. Ang gusto ng laman gawin niya tayong tamad. Gusto niyang pilayin tayo. Ayaw tayong maghayo. Ayaw tayong magministeryo. Yan ang gusto ng laman. Ang gusto ng laman, mag-relax lang siya. The flesh is incredibly deceptive, misleading, deceiving, and dishonest, attempting to control a person and derail them from what is right. Siya, mga kapatid, yung laman. Kaya minsan, di ba, di ako, pastor, hindi po ako makakatalo po ngayon kasi pagod ako sa overtime. Kaya dito sa ALC, mga kapatid, sa mga nakikinig, pag may nag-text sa akin, nagme-message sa akin, pastor, pagod po ako, hindi ako makatalo. Hindi ko sila nire-reply, ha? Bakit? Dahil gusto kong ipapunto sa kanila na una sa lahat, uunahin natin ang kaharian ng ating dakilang Diyos na buhay. Hello? So alam nila, mga kapatid, pag hindi ako nagre-reply, dahil sila ay pagod, mayroon silang ibang appointment, hindi ko sila nire-replyan. Dahil kung mayroon mang appointment na dapat natin puntahan, walang iba kundi yung appointment natin para hanapin natin ang presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng may hininga, magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the The Lord. flesh is Praise fleeting the and Lord. cannot be negotiated with.
it must be crucified through the power of the Holy Spirit to stop its influence. Greedy itong flesh. No? Kaya tingnan mo sa Pilipinas, no? Bumabaha ng pera dahil bumabaha ng flood control, mga kapatid. Ganyan ang tao, wala sa contentment sa buhay. Gusto magkamal ng pera. Walang contentment ang tao, mga kapatid. Walang contentment ang laman na yan, mga kapatid. Praise God. Kaya sabi dito, kapatid, kailangan nating i-crucify ang laman na ito sa anong paraan? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah! Kailangan po natin i-desire lagi, hanapan po natin lagi ang presensya ng ating Panginoon upang tayo ay mapalayo sa gawa ng laman na yan, kapatid. Now, to combat the flesh, in order not to fall into sinning, we need the Holy Spirit intervention. Kailangan natin yung pangunguna ng banal na Espiritu sa ating takbuhin, sa ating buhay. Bakit? Number one, the Holy Spirit is God residing within as followers of Christ, leading us from within toward a life of righteousness and freedom. Praise God. Iyan ang gawa ng Holy Spirit. He is leading us. He is guiding us. He is giving us fresh anointing, fresh thinking. Bibigyan po tayo ng ating Panginoon ng ang banal na Espiritu ng kaliwanagan, mga kapatid. Iyan ang gawa ng banal na Espiritu. Ilalayo tayo ng banal na Espiritu sa kapahamakan, mga kapatid. Itutungo tayo ng banal na Espiritu doon sa righteousness ng ating Panginoon. The Holy Spirit always guide us toward love for God, following Jesus, and meeting needs according to His will. The Holy Spirit powered provide us the strength and guidance to overcome the flesh and live a righteous life. Kaya itong banal na Espiritu, huwag mong ismulin yan, because the Holy Spirit Himself is our Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya sa bawat mananampalatayang tumanggap sa ating Panginoon, kung ikaw ay hindi pa bautismado ng Banal na Espiritu, sikapin natin tayo'y tumanggap ng bautismo ng Banal na Espiritu. At kung tayo naman na ay nabautismo ng Banal na Espiritu, huwag tayong hihinto, huwag tayong kampante, huwag mong sabihin, matagal na ako sa gawain, alam ko na ginawa. No. We need fresh anointing of the Holy Spirit. Every time that we come together in the presence of God, we need to sing the presence of the Holy Ghost. Glory to God. Hallelujah. Let us always listen and submit to the guidance of the Holy Spirit. Let us desire to walk in the Spirit. Ang sabi dito, mga kapatid, Galatians 5:16, walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Kailangan tayo lumakad ayon sa Espiritu ng ating Panginoon. Marami rin kasing lumalakad. Praise God. Yung iba nga dito, marami mga kapatid, ang daming lakad. Pag mayroong sale ng Daran Mall, may lakad sila doon. Pag mayroong sale ng Foot Lockers, may lakad sila doon dahil murang sapatos. Maraming lakad. At salamat sa Diyos, mga kapatid. Meron din silang lakad sa pag-reach out ng mga kaluluwa. Yun ang magandang lakad sa ating Panginoon. Amen. Kung lumalakad ka, naghahanap ka ng mga kaluluwa na mahahaluan, mababago ka ng mga buhay, madadala natin sa presensya ng ating Panginoon. Yan ay isang magandang lakad natin sa ating pananampalataya. Kasama po yan sa ating pong takbuhin. Amen. Ang ating pong pag-evangelize ng Word of God, kasama yan sa ating takbuhin. Lalo din sa lahat sa ating mga mahal sa buhay. Kaya, let us decide to walk in the Spirit, because when we walk in the Spirit, magkakaroon po tayo tinatawag na kingdom mindset, mga kapatid. But if we are not walking with the Spirit, mga kapatid, praise God, wala lang. Wala tayong desire, wala tayong burden. But if we are walking with the Spirit of God, mga kapatid, may desire tayo, may burden tayo na mag-abot ng mga kaluluwa. As followers of Christ, we must make the conscious choice to follow the Spirit and His desire rather than the flesh. Alam mo yung conscious?
Kasi minsan yung mga tao, lalong-lalo may mamanampalataya, minsan nagmamaang-maangan. Minsan nagkakaroon ng amnesia. Hello? Alam mo yun? Nakakalimot. Yung mga basic na dapat gagawin sa ating Panginoon, nalilimutan. Praise God. So as followers of Christ, we must make a conscious choice to follow the Spirit. Kailangan, pag alam mong mali na yan, huwag mo nang gawin yan. Pero pag alam mong tama, gawin mo yan. Kailangan mayroon kang tinatawag na tamang pagpipili ng tama at mali. Pag alam mong ito'y makakasama sa spiritual life mo, bitiwan mo. Pero pagka itong bagay na ito magpapalago sa iyo, yakapin mo at ikay magpatuloy at magpagamit sa ating Panginoon. This is how we walk in the Spirit. So that sabi doon, you shall not fulfill the lust of the flesh. Madaya itong flesh na ito. The power to overcome this battle comes through faith sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Hindi natin mo-overcome yung mga gawa na naman natin kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. We need the power of our Lord Jesus Christ. Kaya kailangan natin laging nagtitiwala tayo, nagre-rely tayo, nagdidepende lagi tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. So the power to overcome this battle comes through faith in Jesus Christ, who delivered us from the struggle by yielding to the Holy Spirit. And as followers of our Lord Jesus Christ, we must actively choose to walk in the Spirit by listening to the Holy Spirit. Paano natin malalaman ang boses ng ating Panginoong Jesucristo? Paano? May dalawang uri ng boses. Boses ng diablo at boses ng ating Panginoon. Pag ang boses na pakinggan mo, huwag ka nang gumagawa. Huwag ka nang magpilihan. Ikaw mo. Pwede kang mag-inaw. Pwede kang magsuka. Kaninong boses yun? Pero pag ang boses narinig mo, dumalo ka ng gawain. Ibigay mo ang iyong ikapo. Mahalin mo ang iyong kapwa. Iyan ang boses ng ating Panginoon. Tanggalin mo ang galit mo. Isuko mo sa Diyos. Iyan ang tinig ng ating Panginoon. Kaya bilang tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo, sikapin po natin lagi na tayo po ay puspos ng banal na Espiritu para hindi tayo kapos. Shall we clap our hands? Praise God. Hallelujah. So God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Kaya sa panahon na may confusion po tayo, sa panahon na tayo po ay nagugulimihanan, huwag mong isipin yan. Hindi ka binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkaduwag, kundi binigyan ka ng kapangyarihan, ng pag-ibig at maaliwalas na pag-iisip. He will give you a sound mind. Kaya kapag ikaw ay puspos ng banal na espiritu, maayos ang pag-iisip natin, intact yung pag-iisip natin. Hindi na tayo nag-iisip ng kung ano-anong mga bagay-bagay. Number 2, run with endurance. Ito po yung pangalawa. Run with endurance. As followers of Christ, our life is compared to a marathon that requires perseverance through difficulties and trials. Kagaya ng sinabi ko kanina po, ang buhay ng isang mananampalataya ay maituturing na kagaya ng takbuhin ng isang atleta. Amen? Praise God, nandoon yung sinabi ko, may mga trainings, may pagdidisiplina, praise God, upang sila ay physically fit. Ganon din yung isang mananampalataya. At as followers called by God, praise God, hallelujah, it calls followers. Itong run with endurance, mga kapatid, ang sabi po noon, it calls followers of Christ to share spiritual weights and sins that hinders them focusing on their God-given path with patience and faith. Alalahanin po natin, praise God, Apostle Paul encourages us to persevere by highlighting the example of a faithful saints who's gone before and the ultimate prize at the finish line with Jesus as the primary example of endurance. Tingnan po natin, balikan po natin yung ginawa ng ating Panginoong endurance, kapatid. Our life as followers of Christ is portrayed as a long race, not a short sprint, emphasizing the need for sustained effort and resilience.
takbuhin mananampalataya, praise God, kaakibat na pagtitiis. No, endurance, marami tayong tiisin. Yung pagdalo ng gawain, paggising mo ng umaga, tiisin mo yung kailangan mo gumising na maaga para pagdalo mo ng gawain. Tiisin, marami tayong tiisin. Tiisin mo ang bibig ng asawa mo. Tiisin mo pag-uugali ng asawa mo. Tiisin mo pag-uugali ng asawa mong lalaki, asawa mong babae. Tiisin mo ang boss mo na buhangero, buhangera. Tiisin mo ang pastor mo na laging ikaw ay sinasabay dahil ikaw ay pasaway. Marami tayong tiisin, mga kapatid. Tiisin mo yung mga makukulit na mga tao. Amen. Marami tayong mga tiisin sa buhay na dapat po natin na ito ay mapaglabanan, mga kapatid. Dahil ang takbuhin pananampalataya ay kaakibat ng pagtitiis, pagpapagal sa ministeryo natin, paglilingkod sa Diyos. Dito sa ALC for the Lord God, may grupo-grupo. Magtiis sila, pag-araw lang sila ay tagapamalingke. Magtiis sila kung sila ay tagapagluto. Praise God. Marami tayong tiisin sa ating ministeryo. But I want to tell you, kapatid, kailangan po nating magtiis sa mga bagay na ito. Why? Because we are being encouraged to run with endurance to the race that's set before us. We are encouraged to have to endure, kapatid. Hallelujah. To run with endurance, kapatid. Ibig sabihin, it's the ability to keep going despite challenges, pain, suffering, and hardship. No? Alam mo niyo, nung namatay yung kuya ko na biglaan, na mahal ko siya, that is one of the most painful part in my life. And as a minister, mga kapatid, praise God, hindi mo rin pwedeng sabihin ikaw ay malakas. Hindi mo kailangan pwedeng ikaw ay magpakita ng tawag nito, na malakas ka while alam mo na ikaw ay apektado. But we need to endure. We need to run with endurance. Hallelujah. Ang sabi ng ating Panginoon sa una kanina, ibigay sa Diyos ang mga bagay-bagay na papabigat sa atin. Kapag tayo nalulumbay, ibigay sa Diyos. Kapag tayo depressed, ibigay sa Diyos. At itong sabi niya, ang mga sufferings na ito, ang mga pains na ito, ang mga challenges na ito, ang mga hardships na ito, kailangan tiisin ng isang Kristiyanong mananakbo sa pananampalataya. We are not exempted to run with endurance. Ano ba ito, Pastor, to run with endurance? Kailan bang literal na tumatakbo ako naman? No! Hindi ibig sabihin yun na tumatakbo ka ng malakas. Ang ibig sabihin, sunod-sunod man ang dumarating ng mga dagok sa buhay natin, praise God, ay napagpapatagumpayan pa natin, napagtitiisan pa natin. Bakit? Dahil umaasa lang tayo lagi sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na buhay. The race is not self-imposed, but has been mapped out by God, emphasizing that pain is about moving toward God's purpose and not wandering. Nakuha po natin, yung takbuhin natin, hindi ito self-imposed. Hindi, Jeff, kailangan, Brother Jeffrey, ang takbuhin mo ngayon ay ito lang yung pagsubok mo ngayon, ha? Kailangan ay may kunti kayong aberya ni sister, itakbuhin mo ngayon. Okay, ikaw naman, Brother Wilfred. No! It's not self-imposed, mga kapatid. Yung race natin, praise God, hallelujah. Christian life as a long, challenging marathon that requires perseverance. Nakapanood na kayo ng mga atleta, di po ba? Self-discipline. And of course, my focus, mga kapatid, on spiritual rather than worldly matters. No. Alam niyo, I've never preached about yali, prosperity. Wala problema sa prosperity. Kaya lagi ko sinasabi sa mga taga-Acts Life Church, kapag kayo ay naghahanap ng greener pasture o mas magandang trabaho, sabi ko sana, make it sure na yung lilipatan yung lugar ay magamit ka pa rin ng ating Panginoon. And I'm very happy sa iyo, Brother Ronel. Dinala ka niya man dyan sa malamig na lugar, pero ang ningas, ang alap ng paglilingkod sa Diyos na natili sa puso mo at hindi lang na natili, mas lalong nagliliyab. Yan ang sinasabi ko, kapatid, because when we seek God first in our lives, mga kapatid, praise God, ang Diyos mismo ang magpapala sa atin, hindi lamang material, kundi spiritual na bagay. Shall we clap our hands and let's give glory to God? Amen. Praise God. Hallelujah. So Christian life as a race can be compared to a long-distance race.
not a sprint requiring sustained effort and discipline. Ang goal po natin sa takbo natin is to finish. To finish the race. At tandaan po natin, walang competition sa ating takbuhin na ibinigay ng Diyos sa atin. Wala doon first prize, second prize, third prize, no? Equal tayo doon. Kung tayo ay nagpatuloy na nagtiis, na naglingkod sa ating Panginoon. Each person has a unique race to run. Hindi pwedeng magkapares tayo lagi ng takbuhin. Maaring common sa mga mag-asawang takbuhin natin, yung asawa ko, nanganga na naman siya. Sabi ng kapatid, maybe we have in the same boat on that matter. But when it comes to fairy trials, dark trials, mga kapatid, hindi tayo pwedeng magkaparesan. But one thing for sure, that when we cross that race, mga kapatid, nung tayo ay tumakbo sa race na yan, at hindi tayo nagpatira, mga kapatid, for sure, parehas tayo tatanggap ng puto ng korona ng buhay na walang hanggan na ito ay ialay ng ating Panginoong Jesucristo. Shall we clap our hands to the Lord? So there's no comparison, hallelujah, sa ating takbuhin. Lahat tayo ay mananakbo for the race that was set before us. The good thing on this race is we have the same reward. That is everlasting life. Meron man tayong kanya-kanyang takbuhin, pero isa lang yung ating kukuning gantimpala. As we run this race with endurance, do not compare yourself to others. Huwag mong sabihin, bakit siya? Mas tapat naman ako, pero bakit siya? No, sir. Do not compare that. Hallelujah. Mas nakikita ng Diyos. Maaring tapat ka nga, pero meron ka pang ditong inbot, meron ka pang galit. Huwag mong ikumpara yan, mga kapatid. Ang takbuhin mo ay takbuhin mo. Ang takbuhin ko ay takbuhin ko sa ating Panginoon. Ang gawin na lang muna po natin sa kanya-kanyang takbuhin natin, magpanalanginan tayo sa bawat isa para parehas tayo, hallelujah, makakarating doon sa finish line. At ito ang buhay na walang hanggan. Shall we clap our hands? Hallelujah. Ang makapagtiis hanggang wakas, sabi ng Mateo 24:13, ang siyang maliligtas. Wala sa patagalan sa paglilingkod sa ating Panginoon. It's not about how you started the race, but it's how you finish the race, kapatid ko. Finishing the race with obedience and submission to the Word of God. Then sabi niya, the one who endures, then the same will be saved. Sino pong gusto maligtas? So kung gusto nating maligtas, gusto nating makarating doon sa finish line, tiisin mo ang asawa mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, kung andyan ang asawa mo, tiisin mo ang asawa mo. O sabihin mo mismo sa sarili mo, tiisin mo ang asawa mo. Pangalawang sabihin mo, tiisin mo ang pastor mo. Marami tayong tiisin. Kung gusto natin, mga kapatid, ito lagi ang magiging motivation po natin. The one who endures. We have to endorse lahat-lahat, mga kapatid. Kailangan po natin yan yung humility, kailangan po natin yung submission, yung ating pong right attitude, right motive. Kailangan po natin lahat-lahat dyan para mapagtiisan po natin ng bagay. O 3 taon na, o 3 buwan na ako hindi sige lang! Marami na tayong alam na kapatiran na nagtiis. Ilang buwan hindi sumahod, nagtiis sila. Pero pagkatapos ng kanilang pagtitiis, oh, hallelujah, sila man din ay pinagpala ng ating Panginoon. Yeah. Bakit? Amen. Dahil sa kanilang taglay na pagtitiis na ipinagkaloob sa kanilang mga puso. Glory to God. Because when we will not endure, surely we could not finish the race. Shall we clap our hands? Hallelujah. The ultimate goal, mga kapatid, is to cross the finish line. Yan ang goal natin, mga kapatid. Praise God. Kahapon, mga kapatid, kung makita mo yung newsfeed mo, may gira na rin doon sa Qatar. Tama ba ako doon? Binumbaman na ng Israel ang Qatar. Mga kapatid,
At ito ay maliwanag na ipinapakita sa atin ng Panginoon sa ating mga pag-aaral ng yung end times, kapatid, na ito ay crystal clear evidence, kapatid, na ipinapakita sa atin ng ating Panginoon ang kanyang palapit na pagparito. At habang nahahayag, nare-reveal ang mga palatandang ito, the more tayo na magsikap na magtiis sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Yesu Cristo. Because our ultimate goal, kapatid ko, is to cross the finish line. Amen? At pag na-cross natin yung finish line, oh, what a sweet sound that we could hear from our Lord Jesus Christ. Sabi niya, well done, good and faithful servant. Ang sarap yung pakinggan. Balang araw sasabihin ng ating Panginoon, dahil napagtiisan po natin lahat-lahat ang mga bagay-bagay, napagtiisan natin ang mga pagsusubok sa ating mga buhay. Praise God, at makakarating tayo sa finish line, sasabihin ng Lord, oh, brother, sabi ng Panginoon, Ronel, hallelujah, well done, good and faithful servant. Oh, hallelujah. Shall we give glory to God? Hallelujah. Praise the Lord. Lastly, fix your eyes on Jesus. This is my last topic. Praise God. Keep our eyes on Jesus. Kanina, lay aside all the weights and sin. Extra baggages, iwanan na. Huwag mo nang balik-balikan yan. Enter ka na ng church. Matagal ka na church. Huwag, iwanan mo na yan. Huwag mo nang balik-balikan yan. Hindi ka makakapunta sa finish line. Pangalawa, sabi niya, run with endurance. Ibig sabihin, kahit mabagal tayo lumago, ang importante, hallelujah, nagpapatuloy tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Napagtitiisan natin, run with endurance, spiritually speaking, mga kapatid, hallelujah, ito man ay sa ministeryo, sa gawain, ito man ay pang pamilya, pang sarili, pang others, mga kapatid, pagtiisan natin lahat-lahat yan, mga kapatid. And lastly, keep our eyes on Jesus. Marami rin kasi nakatingin sa mga sarili nila na pagkatapos silang pagpalay ng ating Panginoon, ang tinginan sa kanilang mga sarili ay mataas na sila, mga kapatid. Kailangan pa rin ang focus natin. Tayo man ay binibigyan ng pagpapala ng ating Panginoon o tayo man ay nagkakaroon tayo ng mga pagsubok sa buhay, manatili pa rin tayong nakatingin sa ating dakilang Diyos na buhay. Apostle Paul encourages us to focus our gaze on Christ, who is the author and the finisher of our faith. By focusing our attention on Jesus' examples of enduring the cross and his victory over shame, we will find the strength to persevere through our struggles and avoid growing discouraged or losing heart. Balikan mo yung ginawa ng Diyos, hallelujah, doon sa krus ng Kalbaryo, na bago siya tumating sa krus ng Kalbaryo, when he said it's finished, marami muna sa tiniis na ginawa, kapatid. Pero nangyari, nakapokus ang ating Panginoon doon sa perfect will ng Diyos Ama, kapatid. Hallelujah. He focused, kapatid. Meron pong magandang balita para sa atin, and that is the redemption of our sins, kapatid. Hallelujah. The steadfast focus provides an unwavering hope and confidence in navigating life's challenges, offering a path to stay rooted in faith despite overwhelming circumstances. Kahit na tayo na ay kabundok na ang mga iniisip natin, sunod-sunod na yung mga Judith, laging dumadating si Judith every end of the month, ang dami. Ito si Judith, laging dumarating sa pintuan natin. Judith ng electric bill, Judith ng tubig, Judith ng matrikula. Kahapon lamang ay nagbigay ako ng pang-matrikula. Judith na naman, mga kapatid. Maraming sunod-sunod, mga kapatid. But the Word of God says, let us not forget to fix our eyes unto Jesus. Lagi tayong nakatingin sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? So the key to running the race successfully is to focus unto Jesus. Kailangan kay Lord lang tayo nakatingin. Kailangan
Si Lord lang ang number one sa buhay natin. Kailangan kung may pagsubok, nakatingin tayo sa Kanya. Kailangan pag may biyaya tayo, kay Lord tayo nakatingin. He is the one who started the journey of faith and will bring it to completion. By keeping our eyes on Jesus as followers, we are encouraged and strengthened to persevere through trials. Wala man na tayong magagawa pag may problema. Saan ba tayo hihingi? Saan ba tayo sasandal? Hindi tayo pwedeng sumagal kay King Abdullah o kay Bin Salman. No. Wala. Hindi ka rin pwedeng sumandal sa asawa mo. Hindi ka rin sumandal sa pastor mo. Ang mga tao yan. May kahinaan din. Wala kang ibang sandalan, lapitan, kundi ang ating dakilang Diyos na buhay na nagbibigay sa iyo ng hininga, nagbibigay sa iyo ng kalakasan, nagbibigay sa iyo ng peace of mind. Wala tayong ibang sort, kundi ang ating dakilang Diyos. Amen. Hindi tayo nagpapagal o nag-aantay ng wala, kundi tayo ay umaasa na mayroon tayong inaasahan. Kundi we patiently waited that blessed hope. Tayo umaasa doon sa pag-asa. The glorious appearing of our Lord Jesus Christ. Kaya sabi mga kapatid, praise God, hallelujah. So we are encouraged to focus on Him. Let us make Jesus the central focus of our thoughts and our life. Not earthly desires or worldly matters. Kailangan ang focus po natin lagi ang Panginoong Jesus, ang siyang madakila sa ating mga buhay. Una sa lahat, mga kapatid. Looking for that blessed hope. Yan talaga yung pinakaasam-asam ng isang mananampalataya. Kaya kahit marami tayong pasakit, marami tayong mga problema, sige lang tayo, gapang lang tayo. Bakit? Dahil alam natin, incorruptible ang promeso ng ating Panginoon. Ito ang buhay na walang hanggan. Shall we clap our hands and let's give glory to the Lord. So Jesus endured immense hardship for the joy set before Him, and we can do the same. Why we can do the same? Ang sabi ng ating Panginoon, makakaya niyo kung ano aking nagawa. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong magtinginan sa kung ano-ano mga nangyayari sa ating mga paligid. No? Huwag nating tingnan kung ano ang mga kakulangan sa iglesia, kapintasan sa iglesia, sa trabaho natin. Minsan, may mga marinig ang mga kapatiran, may bago sa amin. Kabago-bago pa lang ang taas ng sound niya, wala namang alam. Nakatingin ka doon dahil sa pakiwari mo sa sarili mo, senior ka na, marami ka ng alam. No, 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 sir. Ang sabi ng ating Panginoon, set your eyes on things above. Hallelujah. Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa mga nakikita mong bagay. No. Huwag mong umpisahang mag-audit ng mga kakulangan ng bawat isa. Set our minds on things above. Mas magandang gawin natin abala tayo sa ating mga sarili, sa gawain ng ating Panginoon. Kesa yung abala kang nagtitingin na, si sister, wala naman nung Friday, no? Palagi wala si sister, no? Dami-dami yung nakikita. Dami mo napapansin. Amen? Ibig ng pag-usapan natin, puro hayo. Wala naman si brother, no? Siguro, no, wala. Ang gawin natin, mas gawin natin, abala tayo sa pag-uusap, sa pagplaplano, at sa pagplaplano natin ay isa katuparan natin. Magplano tayo sa soul winning, magplano tayo sa reach out. Kapag tayo ay busy, mga kapatid, hindi natin makikita yung kakulangan ng bawat isa dahil ang nadadakila na ang ating Panginoon dahil inuuna natin isipin ang gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So, huwag tayong tumingin. Dati yung pastor na yan ay ganito yan. Huwag tayong tumingin. Dati yung sister yan, ganito yan. Huwag tayong tumingin. Walang maidudulot sa katitingin mo sa kapitbahay mo. Kaya ang gawin natin, lagi tayo magpanalanginan sa bawat isa. Choose always to set our eyes on things above. Keep on praying. Keep on trusting unto the Lord and desire natin na tayo lagi ay kasangkapan
ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Dahil kapag tayo ay puspos ng banal na Espiritu, hindi makakapasok o hindi makasingit ang dyablo sa buhay natin. Kaya huwag tayong magtinginan sa ating kakulungan, imbes magpanalangin tayo sa bawat isa. Shall we clap our hands? Praise God. So let's always set our eyes on things above. Piliin natin lagi ang mag-isip, gumawa ng mabuti para sa ating Panginoon. Because when we look unto Jesus for strength, it helps us to endure the difficulties and oppositions that we may face. Kapag tayo nakafocus kay Lord Jesus, walang dahilan na hindi tayo makapagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Keep our eyes busy sa gawain ng ating Panginoon. Sa paggawa sa kalooban ng ating Panginoon, Jesucristo. In 2 Corinthians chapter 5, verse 7 says, "For we walk by faith and not by sight." We walk by faith and not by sight. No? Maraming distraction sa paglakad natin, huwag mong tingnan. Tumingin ka lagi sa ating Panginoon. As I want to conclude our lecture for tonight, praise God. Yan. Praise God. As a Christians, we should run the race of the Christian life with perseverance, endurance, and steadfastness through difficulties, throwing off hindering weights and tangling sin, keeping our focus fixed on Jesus as our ultimate example and reward, and faithfully completing the course has set out for us. Kasama yung word na faithfully obeying our Lord Jesus Christ. To finish the race with the Lord as followers, we should fix our focus on Him because He is the author, the rewarder of our faith. While consistently practicing spiritual disciplines like prayer, reading our Bibles, and seeking fellowship. Kaya mahalaga yung fellowship po natin. Praise God. Consistent and dedicated prayer is crucial for activating spiritual sight, prayer refilling of the Holy Spirit, and to have our spiritual eyes open to see beyond the nature. Praise God. We devote ourselves into prayer, fasting, dedicated time to daily worship, lifting up the name of our Lord Jesus Christ. Kaya pasalamat sa Panginoon. Alam ni Brother Runel, dito sa Saudi Arabia, puno tayo ng mga activities dito sa Saudi Arabia. Linggo, prayer meeting. Lunes, mayroong soul winning. Martes, midweek Bible study. Merkulis, may soul winning na naman. Huwebes, devotions. Biyernes, buong gabi ang gawain. Magmula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Kaya puno, kaya walang dahilan. Ang diablo makasingit sa atin. Kaya pag may problema, may pagsubok, sige lang, abanti lang tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag tayong bibitaw, huwag tayong susuko. Humawak tayo lagi na maigpit sa ating Panginoon. Dahil sa tamang panahon, mga kapatid ko, makakasama natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. So God, Hallelujah. glory. God bless everyone. At maraming God bless, salamat Pastor. sa ating Panginoon. Praise the Jesus Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Back to you, Brother Hallelujah. Ronel. Amen. Thank you so much, Pastor, sa napaka-fiery na aralin sa gabing ito. Amen. At hindi nagkukuha. Nakamute po kayo. Nakamute po. Mahina. Oh, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Okay na po, Pastor? Ayan. Glory to God. So, thank you so much once again, Pastor. Amen. That's bawat isa sa atin. Amen. At alam ko po mga kapatid na lahat tayo ngayon ay napuno ng salita ng Panginoong Diyos sa gabing ito. Ayon nga doon sa salita ng Diyos is run your race with faith. Amen. So kailangan lang natin isantabi. Amen. Ang lahat ng mga nagpapabigat sa atin, ano man yan ang mga kabigatan, o nagpapabigat na yan, kasalanan, ang tinutukoy doon, o ano pa man ang mga nagpapabigat sa iyo para hindi tayo makatakbo ng maayos, iwan na natin yan mga kapatid.
Amen? At ano pa? Run with endurance, mga kapatid. Glory to God. So through trials, amen, ang ating mga pananampalataya, mga kapatid, ay siyang magtitest, mga kapatid, para i-purify, mga kapatid, tayo. Hallelujah, na habang tayo ay nagpapatuloy sa ating Panginoon. At ano pa doon ang sinabi, mga kapatid? Fix your eyes on Jesus. So kailangan lang natin mag-focus sa gawa, hallelujah, ng ating Panginoong Diyos. Even kind of trials na mayroon po tayo, rocky road na ating pinagdadaanan, keep our eyes to Jesus, mga kapatid. Patuloy lang po tayo na magpanalanginan sa bawat isa. Amen. Hindi po yung sinasabi ni Pastor na maraming mga marites o ano pa man, mga kapatid ko. Hallelujah. Hindi na po natin pairalin yan. Focus tayo. Hallelujah, sa pinapagawa ng ating Panginoong Diyos. Katulad sa mga ganitong klaseng usapin, mga kapatid, sa gabing ito. At tunay, mga kapatid, na pinagpala tayo ng lubos ng ating Panginoon sa gabing ito. At alam ko po, mga kapatid, is lumalalim na ang gabi dyan sa bansang Saudi Arabia at iba pang bansa. Amen. At sa mga sandaling ito, mga kapatid, ay ating nakasama ang ating mga minister dito sa gabing ito. Andiyan si Pastora Rose Misa, glory to God, and Pastora Doris Perez here in London. Si Pastora is in Canada. Amen. And si Pastor Rino Binguelo here as well sa London. And andito din po kaganina si Pastor Wilfredo Filipino. Amen. At saka isang si Pastor Timothy Bent. Siya po yung dito ng men's sa London in South District ng London, mga kapatid. So nakasama natin yan sila kaganina, mga kapatid, at glory to God. At salamat din po sa andyan din si Pastora Josephine, mga kapatid, nasa Bahrain. Glory to God. At iba pang mga kasamahan po natin dito, hallelujah, na alam ko po, mga kapatid, pinagpala tayo, tinuruan tayo, mga kapatid, kung paano tayo tumakbo, hallelujah, ayon doon sa ating mga pananampalataya. Hallelujah, dahil iisang pagtawag, isang katawagan lang po tayo. Kinuha tayo ng Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon para gumawa. Amen. Ayon doon sa nais hanggang sa matapos ang ating takbuhin, mga kapatid. Dahil alam po natin, once na matapos natin ang finish line, mayroon po tayong putong, mga kapatid, corona. Amen. Hallelujah. Kaya, mga kapatid ko, hallelujah, at this time, kung sino po may mga karagdagan or sino po may mga nabubuong mga katanungan, just open your microphone, mga kapatid, this time, and we can share each other, mga kapatid. Andyan pa si Pastor Arnold, andyan po yun siya ang sasagot po sa atin. So you can open your microphone, amen, mga kapatid, kung sino po ang mayroong karagdagan or may katanungan, mga kapatid ko, sa gabing ito. Mayroon po ba, mga kapatid? Huwag po tayong mahiya. Amen. Praise the Lord. Mukhang inaantok na sila, Pastor. Hallelujah. So may mga karagdagan dyan, mga kapatid. Huwag po kayong mahiya. Amen. Ito po, parang po. Brother John Ray. Amen. Go ahead, kapatid. Kasalanan po ba? Excuse me. Kung ang pastor po ba ay nagkamali, kasalanan po ba siyang i-correct? Pangalawang tanong po, kasalanan po bang magalit sa pastor o magtampo? Ano daw yan? So sabi niya daw po, kasalanan po ba na ang pastor ay nagkamali? At kasalanan po ba na ano yun ulit, kapatid, yung isa? Kapag ang pastor ay magtampo. Kapag ang pastor po ay nagkamali, kasalanan po ba siyang i-correct? Kasalanan po ba daw i-correct? Pangalawang tanong, kasalanan po bang magalit sa pastor o magtampo? Yun po. Ayun. Yung unang tanong is, kasalanan po ba kung ang pastor ay nagkamali ay i-correct? Tama Yeah. po ba? Yes po. Well, sabi naman ng Biblia, di ba? Open rebuke and secret love. Okay? Ang pastor ay hindi mo siya perfecto yan.
Okay? Hindi lahat ng kanyang ginagawa minsan o mas sinasabi niya ay tama. What I mean is, magkamali siya man ng actuations niya or ginawa niya sa iyo. Hindi man mali na i-correct siya, but, do it in a proper platform. Okay? Kailangan andun pa rin yung ating humility. Okay? So, kaya lagi kong sinasabi na communicate, don't complicate. What I mean, pag-usapan, kung meron tayong issue sa pastors natin, do not stop on stack. Rather, you go with him, or before you go with him, you pray for him. And pray yourself too. Okay? So, dalawa po yan. Hindi lamang mo siya ipag-pray, kundi ipag-pray mo rin sarili mo bago mo siya kausapin. So when you rebuke your pastor or your elders, your leaders, do it diplomatically, and of course, you must be spirit-filled. Dahil kung i-rebuke mo lang siya, i-correct mo lang siya, dahil sa bugso ng dugo mo, then hindi yan ang kalooban ng ating Panginoon. Kundi ang namumuna sa iyo is yung flesh mo na. Kaya kanina, I discussed about the flesh and the work of the flesh and the work of the spirit. Okay? So, diretsahan, walang problema na i-correct natin yung mga leaders natin. But do it, I said, in the proper platform. Huwag naman yung harap-harapan. Pastor, mga ganun bang mga asta ba? No. Kailangan makita pa rin sa atin yung humility, your humbleness, yung meekness natin. The spirit of meekness, humility, and humbleness ay makikita sa atin. So, nasagot ko po yun. Hindi mali na i-correct ang pastor, but meron tayong proseso na gagawin po doon. Number 2, kasalanan ba ang magtampo ako sa pastor ko o magalit ako sa pastor ko? Yung galit, normal yun. Pero yung sinasabi natin, tampo natin, kaya na sinabi ko sa inyo, mawawala ang galit, mawawala ang tampo, kung pag-uusapan natin ang issue. So bakit mo hayang mag-arise ng galit sa puso mo? Bakit hayang magkaroon ka ng tampo sa puso mo? Ura mismo, kung ang isang miyembro ng iglesia ay nagkasala o nagkamali, at kapag tayo ay rebuke sa tamang platform din, rebuke tayo ng maayos din, mga kapatid, praise God, wala man tayo dapat ipagtampo doon. Wala man tayo dapat doon na magalit tayo kung tayo ay nire-rebuke sa maling gawa natin. Okay? So, yung pag-rebuke sa atin, kailangan din na huwag po tayong magkaroon ng tinatawag na pagdadalamhati sa puso natin o bakit tayo. Kasi once that we are keeping something against anybody else, then hindi na po yung katwiran ng Diyos ang nangyayari sa atin. Kaya kailangan po natin lagi na isip po natin lagi yung guidance ng banal na Espiritu. Praise God, upang sa ganun po ay hindi rin po tayo magkasala sa ating Panginoong Jesucristo. Tandaan mo, I will tell you, hindi magkamali ang Diyos na bibigyan tayo ng manunungkulan sa ating umamusin because the Bible says, I will give you pastors according to mine's heart. Kaya pag may mga issues tayo sa mga pastors natin, sabi po doon, ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwag. Kaya bilang pinuspos ng banal na Espiritu, wala na po yung puang sa atin. Yung tinatawag na mag-keep tayo sa ating mga puso ng galit o puot sa kung sino man. Kahit huwag na natin i-specify, in general na lang. Okay? Huwag natin sabihin na tampo natin kay pastor, huwag natin sabanggitin yung pastor. Kahit sa asawa mo na lang, huwag ka lang lalabas sa bakuran mo, sa loob na lang ng bahay mo. Okay? Hindi mo kailangan mag-keep ka. Kailangan pag-usapan nyo ito. Umupo kayong dalawa. Kung kinakailangan, kung nasa Canada ka, di ba, may Tim Horton, magkabi kayo. Kasi iyan ang tama talaga na pag-solve ng mga issues. Huwag natin hayaan na mabuo yung sa loob natin yung tampo. Normal magtampo. Pero huwag mong hayaan na yung tampo kung ay lamunin ka ng yung paglilingkod. Huwag mong hantayin na lamunin ka rin ng yung tinatawag na galit mo dahil once na hindi mo ito nabigyan ng liwanag o kaliwanagan doon sa
other part, yung isang parte na kausap mo, then hindi ito mag-glorify ang ating Panginoon. Kailangan natin ito ay napapag-usapan. So, walang mali yung sinabi ko kanina, pero do it in a very spirit-filled conversation in solving the issues. I hope I responded doon sa tanong po natin. Salamat po, Pastor. Thank you po. Praise the Lord. Glory to Thank you, Brother John Ray, sa katanungan, and thank you, Pastor, sa kasagutan. And I know Brother John Ray is satisfied po. Glory to God. Last question po. Meron pa po, Brother John Ray. Kasalanan po bang hindi magatin ng church? Pero nag-devotion ka naman. Nag-devotion ka, nagbabasa ka ng Bible at nagpe-prayer ka. Ang tanong, kasalanan ba kung hindi ka dumalo ng church? Yun po ba? Pero nag-devotion ka po at nagpe-pray ka, Pero nagbabasa ka ng nag-devotion siya. Bible. Okay. Iklaro po natin. May dalawa pong classification po yan. Kaya ang sabi ng Hebrew 10:25, huwag kaligtaan ang pagdalo ng mga pagtitipon-tipon. Mayroon pong inassign ng ating Panginoon na lugar kung saan ang bawat followers of Christ ay magtagpo-tagpo doon para magkaroon sila ng isang piging ng pag-alay ng kanilang sama-samang pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. When you say nag-devotion ka naman, that is your personal devotion. That is for self-edification. Okay? Pero kung gusto mo pang ikaw ay mapanago, kailangan mo tumalo kasi iyon ang utos sa Biblia na forsaking. Sabi niya, na forsaking. Bakit? Hindi mo mapalakas yung sarili mo kung mag-isa ka lang. Okay? That's right. Tama. Nandun sa fellowship ang kalakasan po natin kapatid ito. Ang sabi ng Biblia, he that doeth good and doeth not commit sin. Sa mga nag-aakalang mga bagay-bagay na tama, na hindi ginagawa, siya ay nagkakasalan. Iyan ang ating sinabi ng ating Panginoon. So, yung ginagawa na kagaya sa akin, I have also my personal devotion, but I should not forget about my duty, my responsibility of not neglecting about attending the assembly of Christ dahil yun ang utos ng ating Panginoon. Kaya tingnan po natin mabuti mga kapatid ko. Pagkatapos po ng approve, nung ibinuhos ang banal na Espiritu po noon, ang sabi ng Biblia, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. And one of our apostles' doctrine is to go in the fellowship, in the body of our Lord Jesus Christ. Kaya bilang tayo na tumanggap sa ating Panginoon, pinuspos ng banal na Espiritu, kailangan natin gampanin yung tungkulin natin. Ito yung pagdalo ng gawain ng ating Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon, mayroong isang araw na para sa Diyos. At yung araw na yun ay gagamitin natin to give all the best worship and thanksgiving sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ko po doon, mahalaga na tayo ay dumalo sa gawain ng ating Panginoon dahil this is biblically, we need to go with fellowship sa ating mga kasama sa body of Christ. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Pastor. Amen. So, meron pa po kapatid. May mga katanungan pa. Amen. Thank you, Pastor. Glory to God. Praise God. Amen. Glory to God. Napakaganda ng ating Amen, Sister Jocelyn. Meron po kayong katanungan. wala po. Napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon. I'm so Glory to blessed. God. Praise God. Amen. Amen. That was awesome teaching tonight, Pastor. Maraming salamat. Thank you, Glory Pastor. po. Glory to God. Amen. So, mga kapatid, kung mayroon pa pong namumuong katanungan, you can open your mic before siguro tayo mga 5 to 10 minutes pa, Pastor. It is okay po ba, Pastor? Yeah. So, it's okay. Approve kay Pastor. Amen. Even though 11 o'clock, 11:05 na po sa Saudi Arabia. Don't worry, dito ako matutulog sa church. Don't worry. Praise the Lord. Inantay po kayo ni Pinaghanda Sister mo Mafi. matulog dito sa church. Antayin po kayo ni Sister Mafi. Glory Glory. to God. Sister Mafi na sa bahay sa Kuban. Amen. Meron pa po ba mga kapatid?
So, may bisita tayo Pastor, may kanina, tanong isang ako. English. Amen. Sorry. Yes po. Yes po. Okay, Sister Saan, Virgil. saan po kayo dyan sa Damam? Ano po? Saan po kayo sa Damam? Kasi may kapatid Dito po ako dyan. sa may Bincaldon. Saan po? Bincaldon. Bi Bincaldon. Gornata District. Gornata District. Gornata. Yes po. Kung may mga kamag-anak po kayo, kontakin niyo po ako. Gawain dito sa Eastern, Amen. Cobar, May kapatid po Damam, ako dyan sa Quebec. Damam, Pastor. Matagal nang hindi nakapagsamba. Pero baptized na siya. Matagal Ay, na. I-connect Oo. niyo po sa akin para ma-contact ko po siya. Sige po. I will ask Welcome. Brother Ronel for the further information about you po. Amen. Thank you po. Welcome po. God bless Ano po. pa? Back to you, Brother Ronel. Amen. Glory to God. Brother Jojo Lucrecio. Amen. Thank you for kapatid. Nakasama ka po namin ulit sa gabing ito. Glory to Praise God. the Lord. Yes, sir. Nakikinig lang po ako. Oh, hello. Hello, sir. Sir Jojo. Pastor, Good classmate evening. ko itong mga to every Yes, Wednesday, Pastor. Good evening. Thank you. Thank you. And to God be all the glory. I have nothing to add more. Amen. Just thank the Lord for seeing Pastor Arnold here. And Sister Moppy. Glory to God. Hallelujah. Good to see you, Thank for brother. everything. Amen. Amen. Hello, Bless. sister. Amen. Hallelujah. So, ang ating pong Pastora Doris, baka po mayroong idadagdag or mayroon po siyang Ilan tayo lang? ano. So, sa Evening. 38 tayo po kaganina, Pastor. Good evening po, Pastora. Magandang gabi sa lahat. Good evening po. Nagpapasalamat Good evening po, kay Pastor. Pastor Arnold sa Good evening, napakagandang topic. Thank you for reminding us about our Christian race. And it is one thing to hear, the word of the Lord, and it is another thing to do it. So let's not just hear what the Lord was saying to us tonight, but also we must do it. Amen. Secondly, is also an additional that as we hear the word tonight, that we were encouraged and blessed and strengthened. Let us be kingdom-minded, setting our hearts, our affection, to the things above. Amen. Praise the Lord. Colossians Hallelujah. chapter 3. At ang panghuli ay let us be watchful and prayerful and anticipate the soon coming of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Stay connected with Him, and let's serve Him fully and walk with steadfastness, with unwavering determination to serve Him faithfully. God bless you all. God bless you. God bless, God bless po. Amen. po. Thank you so much, Pastora. Glory to God. Hallelujah. So, andito pa po ba si Pastor Rino? Yung isa din pong pastor sa PFC. Amen. Glory to God. Pastor. God bless everyone. Amen. So, wala na po akong masasabi but I'm so blessed sa gabing ito. Or anong oras ba? Amen. So, thank you so much. I would like to say thank you so much for our teacher for tonight, Pastor Arnold, for that wonderful topic that can bring blessing to every one of us. So, I'm so blessed. So, God bless you more, Pastor, and thank you once again. Amen. Amen. So, thank you so much, Pastor, once again. At yan po sila ang mga pastor dito sa London perspective. So, anytime po na kung kailangan nyo po na pumunta dito, i-contact nyo lang po sila. You're welcome here po. Pray. Amen. We pray for that and your whole family na makakasama po namin kayo. And
Alam ko po maraming mga kapatiran, amen, na talagang sabi ko nga na lagi kong pinagmamalaki yung Saudi Arabia na aking pinanggalingan. Na alam ko po, hallelujah, na ito ang pinaka malaking impart na nag-impart sa buhay ko at sa buong family, na hindi ko po makakalimutan kung paano po na naging isang matatag at matibay na mananampalataya nang dahil po sa mga aralin, nang dahil po sa mga pagtuturo na ganito. Kaya sinasabi ko mga kapatid na patuloy lang tayo. Amen. Nasabi nga sa aralin, run your race with faith, mga kapatid. Just continue to run the race with faith in the season or without season, mga kapatid. Amen. Kaya mga kapatid, hallelujah, kahit anumang sitwasyon sa buhay po natin, amen, kahit nagkandarapa pa dyan tayo, kahit kinukulang pa po tayo dyan, mga kapatid, hallelujah, dahil napatunayan ko sa sarili ko, mga kapatid, kung paano nag-provide ang Diyos sa bawat kakulangan po namin, mga kapatid ko. At yan po ang aking tinitestify sa Diyos, dahil alam ko po na kayo mismo din ang nakakakita, kayo mismo ang makatestify na kung paano po kumilos ang Diyos, hallelujah, sa bawat buhay po, hindi lang po sa akin, kundi sa bawat isa po sa ating mga kapatid ko. Kaya po andito tayo sa platform na ito, although maliit na platform na ito, subalit alam ko po na ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan sa gabing ito, mga kapatid. Kaya glory to God, sa Kanya po ang pinakamataas na papuri at parangal. At once again, lubos po ako nagpapasalamat sa inyo, sa buong ALC family. Hallelujah. At ganun din po sa buong sa ating Pastor Arnold and Sister Mafi, sa kanyang may bahay. Amen. At sa lahat po na nagsusuporta sa gawain ito, I know God is working in this platform at marami pa pong, hallelujah, na mabubuksan, amen, ang kaunawaan, amen, ang bawat isa sa atin. At marami po tayong matutunan dito, mga kapatid. Hindi po basta-basta, mga kapatid, ang ating mga inimbitahan sa platform na ito, mga kapatid ko. And I'm so blessed, mga kapatid, dahil sa mga connection na ito, mga kapatid, we are, hallelujah, na sinasabi nga ni Pastor Arnold, although busy po siya sa preparation ng kanilang doon, mga kapatid, but I keep chatting with him, mga kapatid, na Pastor, please. So thank you for that, Pastor, and dahil alam ko hindi po ninyo kami bibiguin sa mga ganyang klaseng usapin. Pag once, alam ko po, mga kapatid, pag once na ito ay para sa gawain, our pastor is always ready, mga kapatid. Kaya glory to God. Hallelujah. Salamat ulit. At sa gabing ito, hallelujah, I invite Sister Virgie na siya po ang mag-closing prayer for this time, mga kapatid. Hallelujah. Ginulat mo naman ako, Brad. Amen. Glory to God. Ganun po talaga, sis. Always ready, di ba? Amen. Hallelujah. Praise God. Okay, mga kapatid, let's pasalamat tayo sa Panginoon na tayo'y nakapakinig ng napakasarap na kumpletong putahe kay Pastor Arnold. Amen. Hallelujah. Dakila ka, Amang Banal, sa gabing ito. Hallelujah. Panginoon, wala kang katulad, O God. Hallelujah. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, for that wonderful teaching for tonight, O God. Hallelujah. It's again, O God, another additional to our thought, our knowledge, Panginoon, O God. Additional, Panginoon, sa paglakad namin, Panginoon, patungo, Panginoon, O God, sa tagumpay. Na, Panginoon, alam namin na marami ng dumarating na sakuna, malapit na ang iyong pagdating, Panginoon. Nawa, Panginoon, O God, ay Panginoon, makasama kami, Panginoon, na mapagtagumpayan, Panginoon, ang aming paglakad patungo sa iyong kaharian. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa lahat ng mga kapatiran na dumalo sa platform na ito, sa gawain na Midweek Bible Study, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastor Arnold, Panginoon. Lord, patuloy mo siyang gamitin, Ama, sa hayo ng mga kaluluwa at pag-impart ng kanyang kaalaman, Panginoon, O God, sa iyong mga salita, especially, O Lord, sa bansang Saudi, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na
bawal, Panginoon, ang mangaral sa bansang yan, ngunit walang imposible sa iyong pangalan, Panginoon, na Lord, bagamat, Panginoon, oh God, hallelujah, patago, Panginoon, ay nagtatagumpay ang iyong gawain, oh God, sa bansang yan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatiran, Panginoon, na patuloy na lumalakad sa kaliwanagan, Panginoon, oh God, hallelujah. Lord, pagtibayin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, oh God, hallelujah, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, oh God, na ikaw lamang, Panginoon, ang aming itaas, Panginoon. Nawa, Panginoon, oh God, sa darating na gawaing muli, Panginoong next week, oh God, ay muli, Panginoon, tipunin mo muli kami, Panginoon, sa platform na ito, oh God, hallelujah. Lord, pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa gabing ito, Panginoon. Patuloy mong ingatan ang bawat isa sa amin, Panginoon, oh God, hallelujah. Tunay nga, oh God, hallelujah, na ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa, aming kalakasan, Panginoon, hallelujah. Lord, hawakan mo kami, Panginoon, ng mahigpit, Panginoon, oh God, hallelujah. Lord, tunay nga, oh God, na ang lahat, Panginoon, oh God, ng aming buhay, Panginoon, oh God, hallelujah, ay aming ilalaan at aming gagamitin, Panginoon, sa ikalalago, Panginoon, oh God, ng bawat isa sa amin, Panginoon, oh God, hallelujah. At sa iyong glory, Panginoon, oh God, hallelujah. Ang lahat ng meron kami, Panginoon, oh God, ay aming ibinabalik sa iyo, Panginoon, oh God, for the glory of your kingdom, oh God. Tunay nga, oh God, na ang lahat, Panginoon, oh God, ang aming samot, dalangin, pasasalamat, aming lamang, oh God, sa iyong dakilang pangalang Jesus, oh God, in your mighty name, Jesus, in Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Back to you, Brother Ron. Amen. Bless us all po. Thank you, Hallelujah. God bless you. Amen. Glory to Next God. next time, I'll be so Amen. Bless you, Oh, Brother everyone. Joel. God bless everyone. Thank you, Brother Muna. God bless you. Thank you, Pastor. Pastor Arno. To the very Bless. everyone. Salamat. God bless, Maraming Pastor. salamat. God bless. Praise God. Hello, God bless sis. you all. Ate, Hello come here. po. Ingat po lagi. Bye. God bless you Hello, all. Justin. Bye. Good Thank you po. night. Good Josephine. evening, Bahrain. Have a blessed evening. Bless. Bless. Thank you, Kajan Ray. Bye-bye. Good night po God sa inyo, bless. Thank you, Kajojo. Pastor. God bless Brother everyone. God Antonio, God bless. bless. See you soon, Bahrain. Brother Robin, salamat po. God bless you all. God bless you all. Hindi ka na uwi, Ingat. Pato. Okay, malapit na mag-good morning dito. Amen. 20. Bye-bye. Hindi ka God na bless, uwi, Daddy. Pastor. Uwi ako. Antayin mo ako. God bless you, Sister Mapi. Midnight. Bye. God bless for everyone. God bless po. Inantay ka na, Pastor, ni Sister Mapi. Umuwi ka na daw. Makauwi alas 12 na. God bless po. Bye. Ingat po. God Ingat po, Pastor. bless. God Thank bless. you, everyone. Thank you so much Amen. for the